Magandang umaga po muli sa ating lahat. Bago po tayo tumungo sa ating proper talk, nais ko po muna bigyan ng maikling introduksyon ng ating panauhing tagapagsalita. Ang ating panauhing tagapagsalita para sa ating Parish Lenten Recollection ay si Reverend Father Ivan Ramos, isang pari na masigasig sa paglilingkod at malalim ang pagpapahalaga sa espiritual at liturhikal na formasyon. Tinapos niya ang Bachelor of Arts in Philosophy sa St. Peter College Seminary na siyang unang hakbang ng kanyang formal na paghahanda sa bukasyon ng pagpapari. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay ng pananampalataya at patuloy na paghubog sa Divine Word Seminary sa Tagaytay, kung saan niya natamo ang Master of Arts in Theology. Noong Mayo 2025, lalo pang pinaigting ni Father Edsel ang kanyang paglilingkod sa simbahan sa pamamagitan ng pagtatapos ng Master of Arts in Liturgy sa University of St. Mary of the Lake, Mandalay, Illinois, USA. Ang pag-aaral na ito ay nagpalalim sa kanyang kaalaman at pagmamahal sa banal na liturhiya bilang sentro ng buhay Kristiyano. Sa kasalukuyan, siya ay nagsisilbi bilang Spiritual Director ng St. Peter College Seminary at Director ng Diocesan Commission on Liturgy, kung saan patuloy niyang ginagabayan ang mga seminarista at tinutulungan ang diocese sa makabuluhan at angkop na pagdiriwang ng pananampalataya ng bayan ng Diyos. Mga kapatid, buong galang po nating tanggapin at pakinggan ang ating panauhing tagapagsalita, si Reverendo Padre Edsel Ramos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Una po ako po ay nagpapasalamat sa Diyos at kay Father Erwin sa kanyang paanyaya sa akin na makapagbigay po sa inyo ng Lenten Recollection. Hindi ko po alam kung kilala ninyo ako, pero ako po ay napa-assign dito nung ako po ay seminarista pa lamang. Nung nagsisimula pa lamang po itong Southville para ihandang parokya, dito ho kami nag-exposure. Parang naka-4 na buwan ho ata kami dito noon. Si Father Juvie pa ho ang parish priest sa Malangit nawa. Hindi pa ho ganito kaganda ang inyong simbahan noong mga panahong yon. Kaya ako po'y natutuwa na muli ako makabalik dito sa inyong pamayanan, at kitang-kita ang paglago ng inyong pananampalataya. Kaya napakabuti ng Diyos sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo muna po ay tumayo para sa isang simpleng panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin makapangyarihan, pinagmumulan ng lahat ng kabutihan, nagpapasalamat kami sa iyo sa biyayang ito na kami ay iyong tinipon ngayong umagang ito para sa isang pagninilay upang ganap naming maihanda ang aming sarili patungo sa pagdiriwang ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Nawa ang mga banal na pagdiriwang na ito na aming gaganapin sa mga darating na araw ay maging tunay na pagkakataon upang hindi lamang kami makapagbalik loob sa iyo, kung hindi kami rin ay patuloy na makapaglaan ng aming sarili sa paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, pwede na po tayo maupo. So, ito po ang huling araw natin ng panahon ng Kwaresma at tayo po ay papasok na sa mga pagdiriwang ng mga mahal na araw bukas. Nakita ko po may nagbebenta na ng mga palaspas. Kaya ito ay paalala na tayo po ay nasa mga huling araw na ng ating paghahanda para sa mga mahahalagang pagdiriwang ng buong taon. At ito po yung tinatawag nating Paschal Triduum, na kung saan ay ating aalalahanin, gugunitain, at ipagdiriwang muli ang ginawang pagsasakripisyo ni Jesus sa krus, ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Kaya ngayon po, ang akin pong inihandang pagninilay sa inyo ay
kinuha natin mula sa unang aklat ng mga hari, chapter 18, verse 22. No? Rebuild the altar of your heart. No? Muling pagtatayo ng mga dambana ng Diyos sa ating puso. Kaya ito po, itong recollection na ito ay isang paglalakbay mula sa pagiging makasalanan patungo sa mga pinapanibagong mga anak ng Diyos tungo sa muling pagkabuhay. No po, ito po yung ating pag-uusapan at pagninilayan ngayong araw na ito. No? Alam niyo po mga kapatid, ang panahon ng Kwaresma ay isang panahon na kung saan ang bawat isa, personally, no, individually, ay inaanyayahan na bumalik sa Diyos. Pangalawa, ang panahon ng Kwaresma ay isang panahon na kung saan ang buong sambayanan, hindi lamang bawat isa, kung hindi tayong lahat, ay inaaniyahan ng Diyos na bumalik sa Kanya. No? Kaya, Lent is a time for us for conversion. Pagbabalik loob. No? Alam naman po natin, ang Kwaresma ay isang panahon, 40 araw, na kung saan itong mga araw na ito ay ginugugol natin sa pagsisisi, paghingi ng tawad, paghingi ng awa, at pagbabalik loob sa Diyos. No? Sino po dito ang nakapagkumpisal na? Taas ang kamay. Yeah, very good. No? Marami kayo. No? At sigurado tapos ng inyong kumpisalang bayan. Pero kung meron po kayong mga kakilala na hindi pa nakapagkukumpisal, mga asawa ninyo, anak ninyo, apo o pamangkin, no, anyayahan sapagkat may panahon pa bago tayo pumasok sa mga mahal na araw. Sapagkat ang pagdulog sa sakramento ng kumpisal ay isang konkretong paraan ng pagbalik sa Diyos. No? Bakit tayo nagbabalik? Sapagkat tayo tumalikod sa Diyos. At paano tayo tumalikod? Nung tayo ay gumawa ng kasalanan. At tandaan po ninyo mga kapatid, ang kasalanan, kahit na ikaw lang ang gumagawa nito at walang nakakaalam ng ginagawa mong kasalanan, ang ating mga personal na kasalanan ay laging mayroong latay, hindi lamang sa ating sarili, kung hindi sa sambayanan na ating kinabibilangan. No? Sin will always have a social dimension, social effect. Sapagkat kapag ka ang isa, no, ay humiwalay sa Diyos, apektado lahat. Diba? Halimbawa, kapag ka ang ating likod ay masakit, ramdam ito ng buong katawan. O kapag masakit ang ating tuhod, apektado ang buong katawan. Kaya ganito rin po sa buhay Kristiyano. Kapag kayong isa ay laging humihiwalay, dahil sa pagkakasala, ramdam ito. Yung epekto nito ay ramdam ng buong pamayanang Kristiyano. No? Kaya ang paanyaya sa atin, hindi lamang personal na pagbabalik loob, kung hindi ang pagbabalik loob ng buong sambayanan. No? Alam po ninyo, bahagi po ng aking pagninilay ngayon ay ang sulat, mensahe ng Santo Papa. Sino po ang ating Santo Papa ngayon? Leo the 14th. Aba, nung 16th, 14th pa lang po. No? Leo the 14th. No? At siya ay mag-iisang taon pa lang na Santo Papa. At mayroong tradisyon ang mga Santo Papa tuwing panahon ng Kwaresma ay naglalabas ng kanyang personal na mensahe at sulat para sa lahat ng mga Katoliko. At ngayong 2026, sa unang pagkakataon bilang Santo Papa, si Pope Leo ay sumulat sa atin ng isang mensahe ngayong panahon ng Kwaresma. At ito po ang sabi ng isang bahagi ng sulat. Sabi niya, Lent is a time in which the Church, guided by a sense of maternal care, invites us to place the mystery of God back in the center of our lives in order to find the renewal in our faith and keep our hearts from being consumed by the anxieties and distractions of daily life. Alam po ninyo, ang pamagat ng kanyang sulat ay listening and fasting. Lent is a time of conversion. Ang sabi ni Pope Leo sa Tagalog, no, ang Kwaresma ay isang panahon ng pag-aayuno at pakikinig.
isang panahon ng pagbabalik loob, pagbabago. Kaya ang sinasabi po sa atin ni Pope Leo ngayong Kwaresma ay ito: ang simbahan bilang ating ina ay nag-aanyaya at gumagabay sa atin na muling ilagay ang Diyos sa sentro ng ating buhay. Yan. Sapagkat sa tuwing tayo'y nagkakasala, yung Diyos na dapat ay number 1 na priority sa ating buhay ay napapapunta sa isang tabi. Yan. Di ba? Pag lagi tayong galit, nalilimutan natin ang Diyos. Kapag tayo laging nagsisinungaling, nalilimutan natin ang Panginoon. No? Kapag tayo laging nakikipagchismisan, isinasa isang tabi natin ang Diyos. At ang inuuna natin ay ang mga bagay na taliwas sa kanyang kalooban. Kaya ang sabi ni Pope Leo, ngayong panahon ng Kwaresma, ito'y isang panahon na kung saan hindi lang natin papanibaguhin ang ating pananampalataya, kung hindi ilalagay natin ang Diyos muli sa sentro ng ating buhay at ang paanyaya para ang Diyos ay maging sentro ng ating buhay, alisin natin. No? Ulitin ko alisin natin ang mga bagay na naglalayo sa atin sa Diyos. Kaya ang tanong ko po sa inyo ngayon, ano ba naglalayo sa iyo sa Diyos? Bakit mo siya lagi nakakalimutan? Siguro naman every Friday nagdadasal kayo ng daan ng krus ngayong Kwaresma, di ba po? No? Nag-i-street mass. Uso pa bang street mass dito? Yan. Tuwing Biyernes ngayong Kwaresma, nagdadasal tayo dito. Pero ang tanong, pagkadasal, nasaan ang Diyos? Baka paglabas natin ng ating simbahan, nalilimutan na natin ang Panginoon. Kaya, ngayong panahon ng Kwaresma, papasok na tayo ng mahal na araw, no? Ating alalahanin, ano yung naglalayo sa atin sa Panginoon? Ito ba'y galit na hindi natin mapakawalan? Ito ba'y sama ng loob na lagi pa rin nating dinadamdam? Ito ba'y pagkakautang na hanggang ngayon na hindi natin mapalampas? Ito ba ay kawalan ng pagmamahal na patuloy nating ginagawa? No? Ito ba'y pakikipag-away na hanggang ngayon ay naroroon pa rin yung galit at marami pang iba? Kaya ang paanyaya sa atin ni Pope Leo, ngayong panahon ng Kwaresma, focus muna tayo kay Lord. Alisin natin lahat ng humahadlang, no, that's the term, humahadlang sa atin para ang Panginoon ay tunay nating makamtan. Kaya mga kapatid, ang Kwaresma ay isang panahon na kung saan atin muling inaalaala, isinasagawa ang kaniyang pagmamahal sa atin. No? Sapagkat kayo mga mahal na araw, isa lang ang ating pagninilayan. Isa lang ang ipakikita sa atin ng simbahan sa mga pagdiriwang. Ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. No? Kaya, sa pagkakakita natin sa Diyos, isa lang ang ine-expect sa atin. Na kapag nakita natin ang Panginoon muli, tayo ay handa muling magbalik loob at magbago. Kaya ang tanong ko po sa inyo ngayon, papasok na tayo sa mahal na araw, tapos na halos ang Kwaresma. Ang tanong, nagsimula na ba tayong magbago ng ating buhay? O baka hanggang ngayon, galit ka pa din sa iyong asawa. Baka hanggang ngayon, hindi mo pa rin mapatawad ang kapatid mo. Baka hanggang ngayon, sinisiraan mo pa rin ang kumari mo. Baka hanggang ngayon, nandaraya ka pa rin. Hindi. Ang tawag ng Diyos sa atin, iwanan na natin ito para tayo'y makabahagi sa bagong buhay na ipinagkaloob niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit. At iyon ay ang pagiging mga tinubos ng Diyos. Para mas maintindihan po natin ito, gusto kong basahin sa inyo. No?
itong isang bahagi ng unang aklat ng mga hari na kung saan hinalaw, kinuha ang ating pagninilay ngayong umagang ito. Kings chapter 18 verse 30. At ano pong sabi dito? Then Elijah said to all the people, "Come here to me." When they drew near to him, he repaired the altar of the Lord which had been destroyed. Itong bahaging ito ng kwento ni Elias. No? Sino ba si Elias? Si Elias ay isa sa mga huling propeta ni Yahweh. Propeta ng Diyos. At nung panahong iyon, magulo sa Israel. Ang hari ng Israel ay naging pagano. Kaya naman, no, si Elias bilang huling propeta ng Diyos, kinalaban niya ang mga paganong propeta ni Baal. Sino si Baal? Diyos-diyosan. At ang ginawa ng mga pari at propeta ng Diyos-diyosang si Baal, sinira nila ang templo ng mga Israelita na kung saan dito naghahandog ang mga tao at sumasamba sa Diyos. So sinira ng mga propeta ni Baal ang templo, ang dambana ng Diyos. Kaya ang mga Israelita hindi makasamba sa Diyos. Sapagkat sila rin ay tumalikod sa Diyos at sumamba kay Baal. Kaya nung matapos ang pakikipaglaban ni Elias sa mga propeta ni Baal, inanyayahan niya ang mga tao, ang mga Israelita, atin muling itayo, atin muling i-repair, gawin muli ang dambana ng Diyos na sinira ninyo at ng mga propeta ni Baal. At mga kapatid, ang panahon ng Kwaresma ay isang panahon ng pagtatayong muli ng mga dambana ng ating puso upang ang Diyos ay makapasok muli sa ating buhay. Tandaan po ninyo, kapag tayo nagkakasala, hindi lang ugnayan natin sa Diyos ang nasisira, kung hindi sa pagkasira ng ating buhay dahil sa kasalanan, nasisira ang ating puso na kung saan ang Diyos ay nananahan. Yon ang masamang epekto ng kasalanan. Sinisira nitong lahat ang maraming bagay sa ating buhay. Ugnayan sa kapwa, ugnayan sa sarili, ugnayan sa Diyos, sinisira. At ang panahon ng Kwaresma ay isang panahon para muli nating itayo ang dambana ng Diyos na kung saan pag naitayo natin, we will be assured na siya'y muling makapapasok sa ating buhay. Sapagkat kapag tayo nagkakasala, nawawala ang Diyos. Imagine, pag lagi tayong gumagawa ng masama, Diyos at ang kanyang grasya'y nawawala sa ating buhay. No? At anong napapalit? Ang diablo. Sinong gustong pumunta sa langit, taas ang kamay? Wala. Sa inyo gusto impyerno? Yan. Ako, gusto ko yung langit. Ano, ayaw nyo magtaas? Oh, yan. Sinong gustong pumunta na sa langit ngayon, taas ang kamay? Wala. Diba? Wala pa. Father, mahaba pa po ang aking misyon. Yan. Pero dapat, lagi nating aasamin na tayo makapunta sa langit. At para tayo makapunta sa langit, dapat ang Diyos nananahan sa atin. No? Kaya mga kapatid, tingnan natin, ano ang sumisira sa ating mga buhay, sa ating mga puso, sa dambana ng Diyos? Ano ang sumisira sa dambana ng Diyos sa ating buhay? No. Titingnan po natin yan ngayon. Kaya yun po ang kasunod. Let us try to recognize ano ba ang kasalanan at ano ba ang epekto nito sa ating buhay. No? Ang biblical image po, yung ginamit natin, yung nasirang dambana na sinasabi ni Elias, yun. Yung altar, yung dambana ay sumisimbolo sa ating ugnayan sa Diyos. Relationship.
Yung dambana ng ating puso ay isang lugar ng ating pakikipagtagpo sa Diyos. Di ba? Pag tumatanggap tayo ng komunyon, yung tinapay ay hindi lamang na si Kristo ay hindi lang nagiging bahagi ng ating katawan kung hindi siya'y nananahan sa ating puso. No? Kaya, kapag kayong ating dambana ng ating puso ay laging buo at malinis, doon tumutuloy ang Diyos at doon siya nakikipagtagpo sa atin. Kaya laging mahalaga na tingnan, malinis ba ang aking puso? No? Sa seminaryo po, no? Upoy 6 na taon nang naka-assign doon. Isa po sa lagi naming mahigpit na itinuturo sa mga seminarista ay ang sila'y turuan paano mag-usisa ng budhi araw-araw. Bago matulog, sa aming huling panalangin sa gabi, ang tawag po namin ay night prayer, complain. Bahagi po noon ay ang pag-uusisa ng budhi. At bakit nag-uusisa ng budhi? Tinitingnan, alin sa mga ginawa ko ngayong araw na ito ang naglayo sa akin sa Diyos. Ako ba'y naging tamad? Ako ba'y natulog sa klase? Hindi ba ako nagdasal? Hindi ba ako naging masunurin? Tinitingnan. Bakit kailangang tingnan? Para maituwid, para maitama, para kinabukasan, hindi na muling maulit ang ginawang kasalanan. At mga kapatid, ang pag-uusisa ng budhi, ang gawain ng pag-uusisa ng budhi ay hindi lang para sa mga pari, madre at seminarista. Ito'y para sa ating lahat. Kaya ang paanyaya ko po sa inyo, ngayon, no, sana maging gawin ninyo na bago kayo matulog, no, usisain muna ang budhi. Ano ba nagawa kong kasalanan? Ano ba yung naglayo sa akin sa Diyos? Ano ba yung nakasakit sa damdamin ng Diyos na nagawa ko ngayong araw? At ito'y ating ihingi ng tawad at humingi ng tulong sa Diyos na kinabukasan ay hindi na natin ito magawa. Sapagat sa pag-uusisa ng budhi, doon din natin makakatagpo ang Diyos na laging handang magpatawad at tumanggap sa atin. Amen? Yan. Kaya mga kapatid, ang paanyaya, alagaan ng puso, hindi lang para hindi ma-high blood, no? Hindi lang para hindi tumaas ang kolesterol, kung hindi alagaan ng puso sapagkat ang puso ay ang tahanan ng Diyos sa bawat isa sa atin. No? The heart is the center of our Christian life, spiritual life. And our hearts is the place where God reside in our life. Diyan siya nananahan. Okay? Kaya mga kapatid, ang tanong po sa atin ngayon, ano yung mga bagay na sumisira sa dambana ng Diyos sa ating puso? Ang kasalanan, kung atin po itong i-define ayon sa katisismo, ang kasalanan ay ang mga gawain na naglalayo sa atin sa Diyos at sumisira ng ating ugnayan sa Panginoon at kapwa. Yan ang basic understanding ng bawat Katoliko sa salitang kasalanan. Mga gawain na naglalayo sa atin sa Diyos at kapwa, mga bagay, gawain na sumisira sa ating pakikipag-ugnay sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Kaya ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ganyang katindi ang kasalanan. Marami itong sinisira. Sarili natin, ugnayan natin sa iba, at ugnayan natin sa Diyos. At ano yung mga sumisira na kasalanan sa dambana ng ating puso? Una, indifference to God. Lumalayo tayo sa Diyos. Baka ngayon hindi na Diyos ang sentro ng ating buhay. Baka masyado na tayo nakafocus sa ating negosyo. Baka masyado tayong particular sa pera. No? Baka masyado tayong particular sa ating mga ari-arian. Yan. Sa masasamang bisyo. Yan.
So tingnan natin, ito yung mga pangkaraniwang kasalanan na sumisira sa ating ugnayan sa Diyos, sa dambana ng ating puso. Ano pa? Idolatry of comfort. Minsan, ayaw na natin na magsakripisyo. Sino po dito ang hindi kumain ng karne kahapon? Taas ang kamay. Yan. Diba? Ano ang itinuturo sa atin ng Kwaresma? Ang Kwaresma ay isang panahon ng pagsasakripisyo at ang paraan ng pagsasakripisyo ay pag-aayuno at abstinensya. Sino po ang nag-fasting dito nung Ash Wednesday? Taas ang kamay. Yan. Kukunti na. Yung mga bata hindi nagfa-fasting. Mag-ayuno kayo ha. O, alam niyo po, nung unang panahon, sa kasaysayan ng simbahan, ang pag-aayuno ay malimit ginagawa ng mga Kristiyano. Ang buong Kwaresma ay buong panahon ng pag-aayuno. 40 days silang nag-aayuno. No, imagine, 40 days. No? Meron pa pong tinatawag noon na Ember Days. Yung mga Ember Days, ito po ay mga special days of fasting and abstinence aside from the days of Lent. Maliban sa araw ng Kwaresma, may mga natatanging araw pa ng pag-aayuno at abstinensya. Ang tawag po do'y Ember Days. No? Pero, ngayon po, ilang beses tayo pinag-aayuno ng simbahan sa loob ng isang taon? Ilan? Sino katikista dito? Ilang beses tayong pinag-aayuno ng simbahan sa isang buong taon? Ilan? Nasaan na ating mga katikista? Nako, bagsak. Ang sabi ng katisismo, sabi sa batas ng simbahan, tayo ay inuobliga na mag-ayuno 2 beses lang po ngayon sa isang taon. Miyerkules de Ceniza, Ash Wednesday at Biyernes Santo. Di ba? Kung ikukumpara natin yan noong unang panahon, sa kasaysayan ng liturhiya, abay buong Kwaresma, buong Adbyento, ayuno. Ngayon, 2. Nalilimutan pa natin. At pag naalala, tatawad pa. Yan. O ang abstinensya. Anong araw tayo inuobligang mag-abstinensya? Ha? Ang sinasabi, talaga, ito yung mahigpit na bilin, ay Biyernes Santo at Miyerkules ng Abo. Tapos, ini-encourage tayo na all Fridays of Lent, dapat hindi tayo kumakain ng karne. O mga bata, anong kinain nyo kahapon? Fried chicken, siguro. Yan. Di ba? Mga kapatid, the element of sacrifice is very important. Ang pagsasakripisyo ay napakahalaga. Bakit itinuturo ng simbahan na tayo ay dapat mag-ayuno at mag-abstinensya? O bago tayo pumunta doon, edad muna. Ilang taon dapat ang isang tao ay magsimulang mag-abstinensya o hindi kumain ng karne? 14 hanggang 14 and above. Anong 59? No? Walang exempted sa abstinensya. 14 years old hanggang ika'y buhay, ang abstinensya ay dapat mong gawin. Ang ayuno, ilang taon? 18? 50 ano? Hanggang 59. Yan. Pag senior, exempted na. No, sa abstinensya, sa ayuno. Pero sa abstinensya, ang senior ay hindi pa exempted. Okay? Baka akala namang matatanda, pwede na akong kumain ng karne. O, hindi ho. No? Ayuno, exempted. Pero abstinensya, dapat. Bakit tayo tinuturuan ng simbahan at bakit tayo ini-encourage ng simbahan na mag-ayuno at mag-abstinensya? In short, magsakripisyo. Una, kaya't nito tayong gawing banal. Maraming naging santo dahil sa pag-aayuno at abstinensya. Bakit?
Sapagat ang pag-aayuno at pag-aabstinensya ay pagdisiplina sa sarili, pagdisiplina sa katawan, sapagat lahat ng labis masama. No? Pag lagi na lang masarap ang buhay mo, mahihirapan ng isang tao na labanan ng tukso ng pagkakasala. Bakit? Ano bang itinutokso ng dyablo sa atin? Para magkasala, lahat ng bagay na masarap para sa atin. Di ba? Wala namang itutokso ang dyablo sa atin na pangit, laging maganda. Kaya nga, sa pag-aayuno at abstinensya, dinidisiplina natin ang ating katawan, ang ating mga appetite, ang lahat ng ating mga gusto, pleasures, para ma-focus natin ang ating sarili sa Diyos. That's the beauty of fasting and abstinence. Di ba? Kaya, ang nakalulungkot ngayon, nalilimutan na natin ang kapangyarihan at kagandahan ng gawain ng pag-aayuno at abstinensya. Bakit? Focus na tayo sa masarap. Focus na tayo sa mabilis. Idolatry of comfort. Ngayon, hindi tayo makakakain pag walang soft drinks. Kaya naman ang sugar, sobrang taas. Di ba? Hindi kompleto ang aking kain pag walang Coke. Yan. Kasi masarap. Ngayong panahon ng Kwaresma, bawasan natin ng kaunti. Yung matitipid natin pambili ng soft drinks, itulong sa mga walang makain. Di ba? Ngayon, hindi na tayo makakatulog pag walang aircon. Nung ako ho'y tumira dito, nagbahay-bahay ho kami dito. Noon ay nag-uumpisa pa lang po itong Southville. No. Pero ngayon, nung tumira dito, ibang-iba pa. Pero ngayon sabi ko, wow, ang gaganda na ng mga bahay. Umuunlad na ang buhay ng mga tao. Nagsimula tayo sa diwa ng pagsasakripisyo. At ngayong tayo patuloy na umuunlad sa ating buhay, wag naman sana nating kalimutan kung bakit tayo nakarating dito. Yun ay dahil sa kagandahan na ginawa nating pagsasakripisyo. No? Kaya yun ang wag ho nating kakalimutan. Sapagat yung pagsasakripisyo, hindi lang ito magdudulot ng kasaganahan sa katapusan, kung hindi ito ay magdudulot sa atin ng katatagan sa ating buhay at ganoon din sa ating buhay, kabanalan. Nung ako po'y napa-assign dito, nagdiikot ho kami ng mga bahay-bahay. Ang itim-itim ko ho noon nung ako'y narito. Kasi lakad kami, pagbabahay-bahay. Yan, kasama si Nanay Sol, yan, at kung sino-sino pa. No, kami nagbabahay-bahay, maglalaakit ng birhen, kahit katanghalian. No? Pero ngayon, iba na, dami ng sasakyan. Yan. Kasi bakit? Ang gusto kasi natin, maalwan na ang ating buhay. Hindi naman po yun masama. Pero wag nating kakalimutan na ang lahat ng labis ay hindi rin maganda. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, konting sakripisyo. Kaya nga tayo nag-i-street mass, kaya tayo nag-i-istasyon ng krus. Sakripisyo. Sapagat ang pagsasakripisyo ay tumutulong sa atin para makita natin na ang Diyos lamang ang pinakamahalaga sa ating buhay. Yan. Ano pa po yung mga sumisira sa ating ugnayan sa Diyos? Hurtful words. Baka ang hilig-hilig natin magmura. Ang hilig-hilig natin makipagchismisan. Ang hilig-hilig nating magsinungaling. Ang hilig-hilig nating mamula. Kapag kaganyan ang ating mga salita, anong nangyayari? Bukod sa tayo nagkakasala, nakakasakit pa tayo ng damdamin ng iba, ano nangyayari? Sa halip na kaibigan ng ating maipon, ang naiipon natin ay kaaway. Kaya ang sabi ni Pope Leo ngayong panahon ng Kwaresma, mga Katoliko, no, iwasan muna natin ang masasamang mga salita ngayong Kwaresma. At ituon natin ang ating pagninilay sa salitang nagbibigay ng buhay at iyon ay ang salita ng Diyos. Nung pong
Ash Wednesday, sinabihan ko po yung mga seminarista. Sabi ko sa kanila, nung ngayong panahon ng Kwaresma, maging maingat tayo sa pagsasalita. Kung wala din namang kwenta ang iyong sasabihin, mas mainam pang huwag ka nang magsalita at manatili ka na lamang na tahimik. Sapagkat magdudulot lang ito minsan sa iyo ng kasalanan, pati kapwa mo madadamay pa sa pagkakasala. And I think this is applicable for all of us. No? Kahit hindi po Kwaresma, kapag yung maging maingat tayo sa ating mga salita. Kapag alam natin na yung salita natin na hindi makakatulong, huwag na nating sabihin. Makakasakit ka lang ng damdamin ng iba, magkakaroon ka pa ng kaaway. Pero kung yung salita mo ay magbibigay ng pag-asa, magpapalakas ng loob ng iyong kapwa, mai-inspire para magpakabuti at magpatuloy, then go. Pero kung ang lalabas lamang naman sa ating bibig ay mga bagay na hindi maganda, mas mabuti pang ipagpaliban na lamang natin ito sapagkat ito'y nakasisira ng buhay natin at ng buhay ng iba. No? Kaya mga kapatid, paano natin muling itatayo ang dambana ng ating puso para sa Diyos ngayong Kwaresma? Anong dapat nating gawin? Una, makinig tayo sa salita ng Diyos. No? Sino dito ang mga may cellphone? Taas ang kamay. O yan, marami. Yan. Wala po kayong cellphone? O, lahat meron. Sinong marunong mag-internet dito? Taas ang kamay. Huwag na mahiya. Yan. Lahat. Sinong marunong mag-Facebook? Taas ang kamay. Sinong nagti-TikTok dito? Taas ang kamay. Wala na. Diba? Mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, ang paanyaya sa atin, unahin nating pakinggan ang salita ng Diyos. Minsan, hindi natin namamalayan, 1 oras na pala tayong nag-i-scroll sa Facebook, basa ng basa ng kung ano-ano mga fake news. No? Kaya naman siya na may diehard na DDS. Yan. Naloloko na ng mga post, hindi mo na magbasang maigi. No? Kaya nga, makikita natin, naaksaya natin yung mga maraming oras, paggamit ng social media, wala naman tayong nararating. No? Pero ngayong panahon ng Kwaresma, ang paanyaya sa atin, lahat ng mga nagbibigay sa atin ng distraction, tanggalin natin. Magbasa ng Bible. Sino pong may Bible dito sa bahay, taas ang kamay. Yan. Sino po ang nagbubuklat ng kanilang Bible, taas ang kamay. Yung totoo. Baka kaya nyo binubuklat, isisingit nyo yung ticket ng loto para kay tumama. Ha? Pagbuklat ng Bible, basahin. Alam po ninyo, hindi naman sinasabi ng Diyos na maghapon natin basahin ng Biblia. Ang hinihingi lang niya sa atin, kapurat na oras. Ano na yung 1 minuto, 2 minuto, o 3 minutong pagbabasa ng Biblia araw-araw? Sa pakiwari ko'y wala hong mawawalang malaki sa atin. Kapag nawawalan ka ng pag-asa sa buhay, saan ka makakahugot ng inspirasyon? Sa salita ng Diyos. Kung gusto mong matutong magpatawad, saan ka pwedeng matuto ng pagpapatawad? Biblia. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, kung gusto nating muling baguhin ang ating ugnayan sa Diyos, bumalik tayo sa Kanyang mga salita. No? Yun ho mga Bible, yung mga cellphone ho ninyo, downloadan ninyo ng Bible. Meron hong nakukuhang free application. No? I-type nyo lang magandang balita, Biblia. Makakabasa na kayo ng Bible kahit saan. No? Kung hindi nyo po maiwasan, no, na gumamit ng inyong mga social media, sana naman ang isineshare ninyo hindi puro fake news. Ang ishare ninyo yung salita ng Diyos para mabasa ng iba. Di ba? Kaya, makinig tayo sa salita ng Diyos. At paano natin mapapakinggan ng Diyos? If we learn how to be silent. Pag matuto tayong tumahimik. Baka maghapon na tayo sa layasan, maghapon na tayo sa tsismisan.
Wala na tayong panahon na magtahimik. No? Paano natin mapapakinggan ng Diyos? Kayo po, for sure, kayong lahat ay mga church workers natin. Kayo mga miyembro ng samahang pangsimbahan. Pag naman tayo naririto sa loob ng simbahan, huwag tayong maingay. Pag pumasok tayo dito, tayo matutong tumahimik sapagkat ang Diyos ay nariyan. Kausapin natin ang Panginoon. Pakinggan natin siya. Sapagkat siya lang naman ang magtuturo sa atin ng daan patungo sa Kanya. Ito rin yung problema po natin. Dahil sa tayo masyadong abala sa maraming bagay, nalilimutan na nating tumahimik para tayo'y makinig at makipag-usap sa Diyos. Kaya ito po yung unang panahon, unang paraan. Pakikinig sa salita ng Diyos para muli nating mapanibago ang ating buhay. Okay? At tandaan po ninyo, ang pakikinig ay isang paraan para muli nating mapanibago ang ating ugnayan sa Diyos at sa kapwa. No? Baka pag nagbi-meeting yung mga apostolado ng panalangin, ang gulo-gulo na lamang. Bakit? Walang marunong makinig. Lahat nagsasalita. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo inaaniyahan makinig din sa bawat isa. Makinig din sa Diyos. Baka yung kasakasama mo lagi sa pagsiserve, hindi mo man lamang mapakinggan ng kwento, ang dami na palang pinagdaraanan sa buhay. Alam niyo po, minsan mga kapatid, hindi naman natin kinakailangang magpayo. Minsan ang kailangan lang nung iba, mapapaghingahan, mapapagsabihan ng kanilang mga daladalahan sa buhay. Kaya the word is listening. Pakikinig sa Diyos at pakikinig sa kapwa. Sunod, para muli nating maitayo ang dambana ng ating buhay para sa Panginoon, pagbabalik loob at pagsisisi sa kasalanan. Ang pagbabago ay nangangahulugan ng paglayo sa kasalanan at pagbabalik kay Kristo. Ibig sabihin, kapag tayo'y nagkukumpisal, hindi lang tayo nagsosorry kay Lord. Kung hindi, bumabalik din tayo sa Kanya. And the beauty of the sacrament of confession is this. Sa kumpisal, kahit paanong sama natin, kahit paanong bigat ng kasalanan na ginawa mo, pag dumulog ka sa kumpisal, isa lang ang pwedeng gawin ng Diyos. Ano yun? Patawarin ka. Sino po dito ang nakapagkumpisal na hindi nakatanggap ng pagpapatawad? Sa tingin ko'y wala. Sapagkat sa bawat paglapit natin sa Diyos, sa pamamagitan ng paglilingkod ng pari at ng simbahan, laging nariyan ang pagpapatawad ng Panginoon. Never pa siyang nagmatigas. Never pa siyang nagdamot ng kanyang pagpapatawad sa atin. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Ganyan tayo kahalaga sa Kanya. Kaya, doon sa mga nahihiyang lumapit sa Diyos, doon sa mga nahihiyang lumapit sa sakramento ng kumpisal, at baka iniisip ay baka ako hindi napatawarin ng Diyos sa aking ginawa, huwag mong isipin yan. Sapagkat nalapit ka pa lamang sa Panginoon, pinatatawad ka na niya. And the surest way, ang pinakasiguradong paraan para makamtan mo ang pagpapatawad ng Diyos ay ang pagdulog sa kumpisal. Sa kumpisal, binibigyan ng kasiguruhan na yung pagpapatawad ng Diyos ay naibibigay sa ating lahat. Sapagkat narinig, nararamdaman natin concretely ang pagpapatawad ng Diyos. At pag sinabi ng pari, sa pamamagitan ng paglilikod ng simbahan, pinatatawad kita sa iyong mga kasalanan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi pari ang nagkakaloob ng pagpapatawad. Ang pari ay instrumento para ikaw ay mapatawad.
sapagkat ang kapangyarihan ng paring magpatawad ay galing sa Diyos. Kaya ganung kaganda ang kumpisal. Kahit pa anong kasalanan mo, hindi ka huhusgahan. Tutulungan kang magbago. At ang pangako, may pagpapatawad. Amen? Kaya, samantalahin natin ang biyaya na meron tayo na makapagkumpisal. And it is always tested, no, sa mga scientificong pag-aaral. No, scientific na ho ito. That confession and prayer give so much peace to many people. Diba? Dami-dami ho natin problema ngayon sa mga mental health. No? Mental health, may mga depressed, nagsusuicide, may anxiety at kung ano-ano pa. Pero sabi sa isang pag-aaral, isa sa mga magagandang gamot, siyempre yung pagpapagamot sa doktor, pero yung isa sa mga nakakatulong sa mga taong may sakit, no? Mentally, nakakatulong sa mabilis silang paggaling ay ang kumpisal at panalangin. Kaya wag po ninyong babaliwalain ng kumpisal sapagkat ay ibinabalik nito sa Diyos. Kaya nga, anong sabi sa Ebanghelyo ni San Marcos? This is the time of fulfillment. Ito ang kaganapan ng panahon. Naririto na ang paghahari ng Diyos. The kingdom of God is at hand. Magsisi at maniwala sa mabuting balita. Ito na po ang panahon ng pagdating ng kaharian ng Diyos sa ating buhay. Kaya tayo magsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan. No? Kaya mga kapatid, no po, ito po yung pangatlo. Fasting and interior renewal. Pagpapanibago ng loob at pag-aayuno. Ito, binanggit ko na po sa inyo kanina, pero bibigyan ko lang ulit ng diin. Mahalaga ang pag-aayuno sapagkat pinalalaya tayo nito sa mga maling hilig, maling mga kagustuhan, mga maling gawain, at tayo ay umaasa lamang sa Diyos. At ngayon, ang pag-aayuno ay hindi lamang pag-aayuno sa pagkain. Ang sabi ni Pope Leo sa atin, let us do the fasting of words. Huwag tayong masyadong maging mapanghusga. Huwag tayong maging malupit sa pananalita. Bagkus tayo'y maging maaamo at mabubuti sa ating mga sinasabi. No? Kaya mga kapatid, ito, isa pa itong paraan ng pagpapanibago ng ating buhay, ang mga sakramento. Ito po, binanggit ko na ito sa inyo kanina. Ang kumpisal ay isang paraan ng pagbabalik ng biyaya na nawala sa atin dahil sa kasalanan. Hinihilom ang puso at ugnayan natin sa Diyos at sa simbahan na sinira ng kasalanan. Binanggit ko na po sa inyo yan kung paanong sinisira ng kasalanan ang ating ugnayan sa Diyos, sa kapwa at sa simbahan. Ito'y ibinabalik ng kumpisal. At makakaasa po tayo na ang bawat isa, kahit makasalanan, may lugar sa simbahan. No? Alam po ninyo, ako bilang isang pari, isa sa mga masasakit na salitang aking maririnig sa mga tao ay ito, pari ka pa naman, hindi ka marunong magpatawad. Pari ka pa naman, ba't ganyan kang magsalita? Kapag ganyan po ang naririnig ko, dadudurog ang aking puso. Bakit? Sapagkat sa simbahan, lahat may lugar. Lahat tinatanggap. Kaya tayo mga kapatid, sana kayo po, mga katuwang ng ating pari sa paglilingkod dito sa ating pamayanan, no? Maging welcoming tayo. No? Yung mga nagbabalik loob, isama natin. No? Huwag ninyong sabihin na, ang handaan ito'y para lamang sa aming mga taga-simbahan, hindi kayo kasali. No? Itong program na ito'y para lang sa amin. No? Hindi, ito'y para sa lahat. Sapagkat ang simbahan ay laging tumatanggap sa banal at sa makasalanan. Sana sa mga susunod na recollection at mga gawain ng paghuhubog sa simbahan, hindi lang kayo ang naririto. Isama rin po ninyo yung mga ordinaryong nagsisimba.
para sila rin ay makapakinig, no, ng mga aral na nagbibigay sa atin ng buhay. Sunod, Eucharistia, Misa. Sa Misa, ipinagdiriwang natin ang sakripisyo ni Kristo, isang sakripisyo na humihilom at nagpapanibago ng ating puso. No? Mga kapatid, ang Misa ay isa sa mga pinakamahalagang hindi isa, kung hindi ang Eucharistia, ang pinakamahalagang sakramento sa 7 sakramento. Bakit? Sapagkat sa Misa, ang tinatanggap natin ay si Kristo. Paano natin siya tinatanggap? Sa salita na ipinapahayag ng pari at sa tinapay na ating tinatanggap. Ang tinapay at alak na kinonsagra at binasbasan sa misa ay hindi simbolo. Ito'y si Kristo mismo. At kapag tinatanggap natin si Kristo sa Eucharistia, pinalalakas nito ang ating loob, ang ating kalooban, ang ating kagustuhan na magpakabanal. Kaya ibig sabihin, the more na tayo nagsisimba, the more dapat ang ating kabutihan araw-araw na ginagawa. Ewan ko, baka minsan taga-simbahan pa naman kayo, ang tataray ninyo. Taga-simbahan pa naman kayo, hindi kayo marunong umulawa. Yan. May dating ang ganong salita. Sapagkat kapag tayo laging nasa simbahan, dapat tayo laging nagiging katulad ni Kristo. At hindi lang katulad, kamukha. Tingnan nga ninyo yung katabi ninyo kung kamukha ni Jesus o kamukha ni Lucifer. Yan. Di ba? Yun ang masaklap, yun ang masakit. Araw-araw tayong nasa simbahan, nagsisimba tuwing linggo, nagdadasal sa simbahan, kasama lagi ni Father. Pero yung ugali ay parang hindi pang simbahan. Kaya kung talagang totoo tayo sa paglilingkod, kung talagang tayo'y totoo sa ating pagsisimba, pagdarasal ng rosaryo, pagdadasal ng banal na oras, no, sa ating mga ginagawang alokusyo sa Legion of Mary, kung totoo lahat yan, dapat mas mabuti na tayong Kristiyano. Pero kung hindi, lagi pa rin tayong may kaaway at kagalit, baka hindi masyadong totoo yung ating ginagawa araw-araw sa simbahan. At may panahon pa para magbago. Kaya nga tayo nag-aaral, kaya tayo pinuhubog, formation, para matutunan natin ito. Sana, ito po, tandaan ninyo, sa pag-uwi ninyo sa inyong mga purok, sa inyong mga face, sa inyong mga block, no? Sa inyong mga cluster, pag-uwi ninyo diyan, saan ang dala ninyo ang mukha ng simbahan? Ang mukha ni Jesus. Ay, may taga-simbahan dito. Yan, sister, baka naman pwede mong pagbatiin itong dalawang ito. Yan. Di ba? Mas pangit yung taga-simbahan, lagi na lang nasa barangay, nabablatter. Laging may kaaway. Mas pangit yon. Pero kung kayo lagi ipatatawag, sister, may nag-aaway, baka pwede mo namang pagsabihan. Ibig sabihin, nakikita sa atin yung kabutihan na ating ginagawa dito sa loob ng simbahan, nadadala natin sa ating mga bahay at pamayanan. Diba? Kaya sana sa ating pag-uwi, dala natin si Kristo. Yung belo, inaalis natin pagkatapos ng misa, pero si Kristo, huwag nating aalisin sa ating puso pagkatapos ng misa. Dalhin natin sila, sapagat ang pagtanggap kay Kristo ay nagpapalakas sa ating kakayanan na gumawa rin ng mabuti sa iba. Okay? Kaya mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng mga mahal na araw, itong mga darating na araw, ngayong linggong ito ay magiging isang panahon para muli nating i-commit ang ating sarili. Lord, magbabago na po ako. Lord, magpapakabuti na po ako. Lord, mas pagbubutihin ko ang pagdarasal dahil sa pagdarasal ko gusto kong ipakita ka sa aking mga ginagawa araw-araw. No? Kaya ibig sabihin, transformation. Tunay na pagbabago.
Kaya sana sa pagpasok natin sa pagkabuhay, sa linggo ng pagkabuhay, ay tunay na tayong mga binago ng Diyos. Binago ng Panginoon. Lagi na tayong nakangiti, lagi tayong bumabati, lagi tayong handang tumulong, lagi tayong handang makinig, lagi tayong handang maglaan ng sarili para sa iba, lagi tayong handang magbigay ng ating sarili sa ating pamilya at sa lahat ng mga nangangailangan. Okay? Yan mga kapatid, ang Kwaresma ay hindi isang personal na journey. Ito'y isang paglalakbay ng buong sambayanan. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, huwag nating kakalimutan yung ating mga kapatid na kapuspalad. At yan ay ipinapakita sa ating mga pagdiriwang. Alam po ninyo, kung bubuklatin ninyo yung aklat ng binabasa ng pari sa misa, sa Huwebes Santo, may isang tanging instruction para sa mga tao. At anong sinasabi doon? Na sa araw ng Huwebes Santo, ang lahat ng mga tao ay inaanyayahan na magdala ng handog na pwedeng itulong ng simbahan sa mga nangangailangan. Charity. At ang pagkalinga sa mga nangangailangan ay isang konkretong pagpapakita ng pagbabago ng sarili. Ibig sabihin, handa na tayong tumulong sa iba. Kaya ngayong mahal na araw, itong Kwaresma, hindi lang sana tayo nagdasal, kung hindi sana tayo gumawa rin ng mga aksyon na konkreto, paano tayo tutulong sa iba. Sapagkat ito ay tunay na pagpapakita na tayo'y sumusunod kay Jesus. Ano po yung mga iwanan ko sa inyong practical na gawain as a parish para tuluyan nating mapanibago yung ating mga puso? Una, daily scripture listening. Pagbabasa ng Biblia. Yan. Kung walang Biblia, magsabi at bibigyan. Yan. Ito po, araw-araw magbasa ng Biblia. Araw-araw na pagdarasal. No? Araw-araw na pagbisita sa banal na Eucharistia. Sunod, pag-aayuno. Iwasan na natin yung mga salita na hindi nakabubuti para sa iba. Huwag maging mapanghusga. Huwag maging matalim ang dila sa pagsasalita para hindi makasakit ng iba. Sunod, ang pampalagi ang pagkukumpisal. Huwag lang sana tuwing Kwaresma, lalo tigit tayo po mga church workers. Bagamat ang itinuturo ng simbahan, at least once a year, tayo magkumpisal kahit isang beses isang taon. Pero kung lagi tayo nagsisimba at nakikibahagi sa mga gawain ng parokya, maging modelo tayo ng kabanalan. Malimit ang magkumpisal. Kahit 3 o 4 na beses sa isang taon. Kung kaya, 1 beses sa isang buwan. At panghuli, pagtulong sa kapwa. Kanina po, pagdaan ko diyan, may mga bata, no? Nakaupo doon sa isang sulok ng kalye, nagsusugal. Reach out natin. Anyayahan natin yung mga bata. Pumunta dito sa simbahan. Turuan natin ang katisismo. Turuan natin magdasal. Kayo, yung mga sakristan na naririto, yung mga barkada ninyo sa eskwela, dalhin nyo dito. Turuan ninyong magdasal, magrosaryo. Di ba? No? Pagtulong sa kapwa. Sapagkat ang pagtulong sa kapwa ay hindi lang naman nasusukat sa pagbibigay ng material na bagay. Kung hindi ito'y pagbibigay din ng panahon, pagbibigay ng halimbawa, paghihikayat sa kanila patungo sa Diyos. Para tayo maging mabubuting mga Kristiyano. Ano po? Kaya ito po yung paalala ko sa inyo mula sa Biblia. No? Sabi sa Psalm 51, "A clean heart create for me, God, renew with me a steadfast spirit. Likhain mo, O Diyos, sa akin ang isang malinis na puso at papanibaguhin mo ang aking kalooban at ang aking espiritu." Sabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto, "And if Christ has not been raised, then empty too is our preaching, empty too your faith." Kung si Jesus ay hindi muling nabuhay,
ang ating mga pangangaral at ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan. Yan. Kaya mga kapatid, no, tapos na po, no, ito sana yung ating maging disposisyon. Ito sana yung ating maging laman ng ating kalooban sa pagpasok natin sa mga mahal na araw. Naihanda ba natin ang ating puso? Naitayo ba natin muli ang dambana ng Diyos na kung saan iaalay niya muli ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan? Handa na ba tayo sa pagdiriwang ng mga mahal na araw spiritually? Si Jesus ba ay pwede nang tumuloy sa ating buhay sapagkat naihanda na natin ang ating puso? Mga kapatid, iwasan natin ang mga bagay na nagdudulot ng pagkasira ng ating buhay, ng ating kaluluwa, ang kasalanan. At yakapin natin ang aral ng mabuting balita na nagdudulot sa atin ng pag-asa at ng lakas at ng buhay na walang hanggan. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat.